Di isang mapagpalang araw sa ating lahat, tayo po muli magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa ika-33 kabanata na ng aklat ng Deuteronomio, ikalawa sa huling kabanata ng aklat na ito. Dito po makikita natin na binasbasan ni Moises ang mga lipi ng Israel. Subalit, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna dumulog sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong mga salita. Dilangin namin, Lord, na samahan niyo po kami at turuan sa lahat po ng aming mga maling pananaw. Paglinawin mo ang aming kaisipan, ang aming padinig, ang aming mga puso. Nang sa ganun, Lord, mas makita namin ang lawak ng pag-ibig mo. Salamat, Lord Jesus. We give you glory and honor in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Verse 1. Ito ang mga pagpapalang binikas ni Moises sa lingkod ng Diyos bago siya namatay. Dumating si Yahweh mula sa bundok ng Sinai, sumikat sa Edom na parang araw at sa bayan niya ay nagpakita sa bundok paran. 10,000 anghel ang kanyang kasama, nagliliyab na apoy ang nasa kanang kamay niya. Minamahal ni Yahweh ang kanyang bayan at iniingatan ang kanyang hinirang, kaya yumuyukod kami sa kanyang paanan at sinusunod ang kanyang kautusan. Binigyan kami ni Moises ng kautusan na siyang yaman ng aming bayan. Naging hari si Yahweh ng Israel na kanyang bayang hirang nang ang mga pinuno ng mga lipi nito ay nagkakabuklod. Ang lipi ni Ruben sana'y manatili kahit ang bilang niya ay kakaunti. Tungkol kay Juda ay ganito ang sinabi, dinggin mo, Yahweh, ang daing nitong Juda. Ibalik mo siya sa piling ng kanyang bayan at tulungan siya sa pakikipaglaban. Tungkol kay Levi ay kanyang sinabi, ang Tumim ay kay Levi, ang Urim ay sa tapat mong alipin. Sa kanya na iyong sinubok sa masa at sa may tubig ng Meriba. Higit kanyang pinahahalagan kaysa kanyang mga magulang, pati anak at kapatid ay hindi isinaalang-alang, upang masunod lang ang iyong kautusan at maging tapat sa iyong kasunduan. Kaya't siya ang magtuturo sa Israel ng iyong kautusan, siya ang magsusunog ng insenso at mga alay sa altar. Palakasin mo nawa, Yahweh, ang kanyang angkan, paglilingkod niya iyong pahalagahan. Durugin mong lahat ang kanyang kaaway upang di na makabangon kailanman. Tungkol naman kay Benjamin, ganito ang sinabi, mahal ka ni Yahweh at iniingatan, sa buong maghapon ikay binabantayan, at sa kanyang mga balikat ikay mananahan. Tungkol kay Jose ay sinabi, pagpalain nawa ni Yahweh ang kanyang lupain, sa hamog at ulan ay palaging diligin, at tubig mula sa lupa ay pabukalin. Magkaroon nawa siya ng mga bungang hinog araw-araw at mga pagkaing inani sa kapanahunan. Mapupuno ng prutas, maging matandang kabundukan. Ang lupain ay sasagana sa lahat ng kabutihan mula kay Yahweh na nagsalita mula sa nag-aapoy na halaman. Tamasahin nawa ng lipi ni Jose ang mga pagpapalang ito, sapagkat sa ibang lipi siya ang mamumuno. Ang panganay niya ay magiging makapangyarihan, parang lakas ng toro ang kanyang taglay. Ang mga bansang sama-sama itataboy hanggang dulo ng daigdig. Ganyan ang kapangyarihan ng laksalaksang kawal ni Ephraim, sa ganyan matutulad libu-libong kawal ni Manas. Tungkol kina Zebulun at Isakar ay sinabi, magtagumpay nawa si Zebulun sa pangangalakal sa karagatan, at sa bayan ni Isakar ay dumami ang kayamanan. Ang ibang mga bansa ay dadalo sa paghahandog niyon doon sa bundok, pagkat ang yaman niya ay buhat sa dagat at sa buhangnan sa baybay nito. Tungkol kay Gad ay sinabi, purihin ang Diyos na nagpalawak ng lupain ni Gad. Si Gad ay parang leon na nag-aabang at handang sumakmal sa liig na o kamay. Pinili nila ang pinakamainam na lupain na babagay sa isang pangunahin. Sumama siya sa mga pinuno ng Israel upang mga utos ni Yahweh kanilang tuparin. Tungkol kay Dan ay sinabi, isang batang leon ang katulad ni Dan at napalukso-lukso mula sa Bashan. Tungkol kay Neftali ay sinabi, lubos sa pinagpala ni Yahweh itong si Neftali, mula sa lawa hanggang timog ang kanilang kaparte. Tungkol kay Asher ay sinabi, higit na pinagpala kaysa ibang lipi itong si Asher, kagiliwan sana siya ng mga anak ni Israel. Sumagana sa langis, ulibo ang kanyang lupain.
Bakal at tanso sana ang pintuan ng iyong mga bayan, maging mahaba at matatag nawa ang iyong pamumuhay. Ang iyong Diyos o Israel ay walang kagaya, mula sa langit dumarating upang tulungan ka. Sa mula't mula pa'y ang Diyos ang iyong tanggulan, walang hanggang nilang bisig ang anyong kanlungan. Mga kaaway ninyo ay kanyang ipinagtabuyan at inutusan kayong sila'y lipuling lubusan. Kaya ang bayang Israel ay nanirahang tiwasay sa lupaing sagana sa lahat ng bagay at laging binibilig ng hamog sa kalangitan. Bansang Israel, ikaw ay mapalad, walang bansa na iyong katulad, pagkat si Yahweh ang sa iyo'y nagligtas. Siya ang kalasag ng iyong kaligtasan at tabak ng iyong tagumpay. Magmamakaawa ang iyong mga kaaway, ngunit sila'y iyong tatatakan. Pagpalain ng Panginoon pagkabasa ng kanyang salita, mga kapatid. Sana po ay natuto tayo, meron tayong nakita na mahalagang bagay, at to God be all the glory.